Hello mga kababayan! It's another day again. So, another short video. Ito kasi nag-trending talaga siya. Bali, ano to, courtesy kay Pinas Unfold. Hiramin ko muna yung video mo, yung regarding sa naging speech ni Yorme Isko at binisto niya dito yung 20 billion daw na binulsa na pondo ni Abante at saka niyan si Chihuahua ang tawag niya dyan kay Chua. Yan yung mga taga Tuwadcom na yan, yung mga nasa yung mga buhaya daw, yung mga crocs ng Congress. So panoorin natin guys. Shout out ulit kay Pinas Unfold. Pahiram po muna ako ng video ninyo. Salamat. Tinawag na mga buwaya ni dating Manila Mayor Isko Moreno ang dalawang congressman ng lungsod na sina Benny Abante at Joel Chua dahil inubos nito ang pondo ng Maynila sa korupsyon at sa pamimigay ng ayuda sa mga mamamayan nang sa ganon lagi silang mabango sa mga tao. Isiniwalat pa ni Moreno na nagwala sa galit si Joel Chua nang malamang tatakbo muli siya bilang mayor ng Maynila at sinabing di bali nang matalo sila sa iba, wag lang kay Moreno. Takot ang kampo ni Chua. Tignan mo ba naman guys kung gaano kakapal tong mga to, 'di ba? Ibig sabihin talagang alam nila na matatalo sila. Kaya ganun yung parang naging reaction nila nung tumakbo ulit si Mayor Isko, 'di ba? At Abante na makita ng mga Manilenyo ang pagiging inutil nila dahil lilinisin muli ni Isko Moreno na ngayon naglipanan na namang. Alam nyo, tama naman yan eh. Nung time kasi ni Mayor Isko, alam naman natin ang daming achievement ng Manila, tapos ang linis-linis ng Manila, 'di ba? Hindi naman siya perfect. Pero at least, 'di ba, siya yung nagpabago ng Maynila. Tagal-tagal din naman na may mga umuupo diyan, hindi na din naman nagawa yung mga nagawa ni Mayor Isko, 'di ba? Muli ang iba't ibang klase ng masamang gawain at krimen sa pamamahala ni Mayor Lacuna at ng mga buwayang mambabatas. Ito kasi yung si Lacuna, 'di ba? Maalala nyo. Ako kasi nasumusubaybay ako sa mga banateros. Lagi nila dun sinasabi talaga. Kahit sila Jojo din, sila Dan Chan, nabanggit na rin nila yan kung paano binaboy nitong si Hani Lacuna ang Manila. Mula nung siya ang umupo ay wala na, hindi na imbis na mag-improve palalo yung Manila, mas lalo pang na-down ang Manila nang dahil dun sa pag-upo niya, 'di ba? Ina-expect ng tao dahil nga in-endorse pa ni Mayor Isko dati yan si Lacuna. Akala ng mga tao ipagpapatuloy niya yung mga magandang ginawa ni Mayor Isko. Pero walang nangyari. Kaya nga 'di ba? Galit din yan si Lacuna kasi nga sinasabi niya noon, may nabasa ako or napanood ako na video na sinasabi niya na wag na daw pabalikin si Isko. Pero sa totoo lang, si Isko naman yung sinisigaw ng mga tao. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, matindi ang nangyayari sa Maynila nung umalis si Yorme. Pati mga enforcer dyan, may modo sa panguhuli, makakotong lang. Umaaboso sila dyan sa Maynila. Sana lang manalo ka talaga Yorme nang madisiplina ang Maynila. Mayayabang na yan si Chua at Abante. Nakasandal kay tambalos-los na lakas magbigay ng pera sa kanila. Pag nanalo si Sara, tapos lahat yan. Huwag sana manalo si Chua at Abante. Mga bayaran yan kahit alam nilang mali ang pinagtatanggol nila sa Congress. Sige pa rin sila ng dahil lang sa pera. Diba? Ang tawag niya kay Chihuahua, diba? Well, din naman, diba? Asong din, parang yan si Trililing din. Kahol ng kahol, diba? Crocs doon sa 3rd District. Ito total. Crocs yung buhaya, di ba? Yung crocodile. So, Crocs ang bansag niya. Kaya, Abante. Tsaka yan din si Chua. Siyempre, kasama sila sa, di ba? Sa, Congress. So, di ba, ang mga tao ang tawag din talaga din sa mga congressman ngayon. Lalo, kahit naman noon, pero mas lalo ngayon, di ba? Tinawag silang buhaya kasi nga, puro sila bulusan ng pera. Small group naman tayo. Chihuahua. Yung kaul ng kaul. Chihuahua. Hindi, sabi niya? Ito sa meeting kami. Hindi naman nila dininay eh. Tanungin niyo sila mo. Pinagmamalaki pa nga niya na ginawa niya yung sa akin Ito yung konsyal na yun. So,
by the way, mga kababayan, kudos kay Mayor Isko dito kasi binulgar niya talaga. Gaya nga nangyari din dun sa hearing ni Pangulong Duterte, si Grijaldo, naman si Colonel Grijaldo, binuking niya yung ginawa sa kanya ni Atras Sabante tsaka ni Dan, yung si Hubaderong Dan. Tapos ito naman, si Mayor Isko, ito talaga, binulgar din niya yung kabulastugan ng mga buhaya na yan. Takbo namin kung siya nanalo. Kung siya nanalo. Kung siya nanalo. Natapos ang term, naging department head. Yung kapatid, pinatakbo namin kung siya nanalo. Isang term mo lang, pinabalik namin siya. Nanalo ko siya. Yung kapatid, ginawa ko department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon, congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow, what a term. Heavy. Gusto niyo malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Nagmi-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video nasa kondo ko, pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Naawa lang naman ako. I mean, District 2 hindi District 1. Pinata ko lang. Nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Sabi bigla ko naalala ng mga to. Kaya siguro sila na-visit sa'yo, Yorme, kasi nga pinapabalik ka na ng mga tao, kasi nga sinusuka na sila ng mga tao, kaya kaya ganyan sila ngayon, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, kasi nga, ang talagang perfect na, description ko dyan is, anong tawag nito, i-describe ko sila ay insecure sa'yo, Yorme, kaya ganyan sila sa'yo, na ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw, na kung ano yung mga sinasabi nila para masira ka, ganyan, pero ang totoo, sila naman yung mga gumagawa ng kabulastugan, di ba? Kung inaayos lang nila yung trabaho nila, di dapat wala namang pinag-uusapan ngayon, di ba? Kaso, mga sila, mga taga-bulsa ng kaban ng bayan yan kasi ang ginawa nila dyan, kaya hindi mo talaga masisisi yung tao kung bakit pinapabalik ka talaga. Performance, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang, may trabaho naman ako sa tahanang pinasara. Maalala niyo yun guys, yung tahanang pinasara. Di ba yun yung tahanang pinasaya ba yun? Basta yung kasi yung yung sa dating Itbulaga, di ba? Maalala niyo, pinalitan nila ng pangalan. So, yun lang yun. Nasingit ko lang. Bulaga. Naghahanap buhay naman ako. Okay lang. Ako naman, gusto ko mag-artista kahit pa paano, may chape Siyempre, sarap din ng buhay ito. Nyanyangga ka lang. Pwede ba ito? Meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa ng isa pang props sa District 2. Kasi mukha rin buhaya yun Ito Ito itsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. Hindi mo makakain, Toots. Hindi mo makakain. That's how they treated me. Ngayon, nagpapaawa-awa. Di ba ang babastos nila? Tsaka yung word na sinabi na, di ba na daw matalo sila, wag lang daw si Yorme. Siyempre, yun insulto sa kanila yun mga tanga kasi sila Nung time na iniwan sa kanila ang Maynila, anong ginawa nila? Diba, nagbulsa lang sila nagbulsa ng pera. Akala naman kasi nila hindi yan malalaman ng tao. Imposible kasi yan. Wala kasing lihim na hindi yan maibubunyag, diba? So, hindi mo yan pwedeng itago yung bahon na yan. So, yun. Sila sa inyo. Pahinga na ako Masaya na ako nandiyan sila Kaya lang binibigyan ko sila ng numero. Sabi ko, galingan ninyo. Kasi, totohanan ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi beauty contest ang pagpapatakbo ng lungsod ng Maynila.
pakakala nyo kayo natutuwa sa sarili niyo, naka-trahe de boda kayo, natutuwa mga taga Maynila. Malayo sa bituka yan. Sinasabihan ko, pinapakaralan ko. Bakit? Yung mga kinakapatid ko yun eh. Sila itong mga nakadikit eh, malapit sila sa kusina. Dinuro-duro ako. Guys, yung binabanggit ni dito ni Yorme Isko na kusina is yung 'di ba, yung ang kitchen doon natin nakukuha yung ating mga food, 'di ba, yung mga kinakain natin. So same as this one. Sino ang parang tinutukoy niyang kusina dito? Sino pa? Di si Tamba kasi nga doon sila kumukuha ng 'di ba, ng pondo. At tigas ng ulo mo! Grabe, no? Then I betrayed them. Pero inaruga ko. Kayo lumagay sa katayuan ko. Umimik ba ako? Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niya yun, may kalalagyan sa akin yun. Now, my question is, nung binibigay ko yung number, so willing silang matalo sa iba, huwag lang sa akin. Anong kasalanan ko? Grabe, di ba? Why? Grabe. O ngayon, tapos bigyan magbingi-bingihan ako sa taong bayan. Eh baka hindi na ako igalang ng taong bayan? Ngayon magpapakaawa sila. May pakakapakap pa. Totoo, naakap nga kayo eh. Pinakakandong pa kayo rito eh. I remember this one, guys. Ewan ko lang parang parang meron kasing ibig sabihin dyan si Mayor Isko eh. Di ba nagbibigay nga kasi sila ng akap? So, parang yun, yung double meaning kasi, yung sinabi ni Isko, di ba? So, alam na natin kung ano ibig niyang sabihin dyan. Kasi di ba nagbibigay nga sila yung mga ayu-ayuda na yan, di ba? Hindi, totoo. Ako naman, kayo na magsiyasat sa mga nangyayaring ito. Pero for so many years, hindi nga kayo makapasok dun eh. Sa totoo lang, hirap na hirap kayo. Generally, not everyone, but generally. O now, ano mararamdaman ninyo? Inalagaan mo. Kung duro-duruin ka, para kang hindi kumain sa isang hapag. Ngayon, magsisinungaling? Betrayed. Who were betrayed? Pampahinga na ako, namamasyal na lang ako sa mundo. Hindi nyo ba napansin? Nagbabayad na lang ako ng utang ko sa pamilya ko. For so many years, lumaki mga anak ko, hindi ako halos nakilala. Nakikita lang ako pagpapasok na sa eskwela, tulog pa ako. For 3 months, pandemic, ni isang araw, hindi ko inuwi ng pamilya ko. Dahil kayong pamilya ko, nag-aalala ko kung may makakain ba kayong lahat. Yung 2 milyong Manilay. Real talk lang. Kaya huwag kayong magpapalundag-lundag. Sa totoo lang. Huwag kayong aalog. No? Kasi ito, nagbabait-baitan na naman itong mga to. Yun ang katotohanan. Now, kung sinong nagsasabi ng totoo, hayaan ko ng tadhana ang umusga. Kung totoo ba yung kwento na yun. Kayo ang lumagay sa katayuan. Nagsisigaw ang tao, naghahanap ng leader na magmamalasakit sa kanya. O yung leader na alam niya nagmalasakit sa kanya, gusto niyang bumalik. Ngayon masama na yung leader na yun. Tanong, pinagkaitan ko ba sila ng pagkakataon? Hindi. Pinagdamutan ko ba sila? Hindi. Lagi silang kasama. Panay palakpak nila sa likod ko nung araw. Dinisplay pa nila sa Quirino Avenue lahat ang ginawa natin. Nung tumatakbo ko, nilanos lahat. Hindi. Ba't nila dinidisplay? Hindi naman nila ginawa yun. Bakit? Para mapalapit ang damdamin ninyo sa kanila. Yun. I agree, guys. So, halata mo talaga na sobrang plastic ng mga yan. Dahil, alam naman natin na ginamit lang din yung popularity tsaka yung mga ginawa na maganda ni Yorme. So, yun nga, sinasabi nga niya dyan, halatang halata mo, ba't naman nila tatanggalin ngayon, di ba? Alam mo yun, andun talaga yung insecurity nila. Bukod dyan, syempre, gusto talaga nila na yung mga may mabubuting mga loob or may mga nagawang magaganda, gusto talaga nilang sirain, gaya ni Yorme, gusto nilang sirain. Pero alam naman ng mga tao kung ano yung mga magagandang nagawa ni Yorme sa Maynila. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung ko, tatalunin sila eh.
Yun ang data. Yun ang data. Nalulungkot lang ako. O ngayon, ito ngayon ang gagawin. Pa-J.O. ngayon, 5-5. Okay. Ako, total nandito na kayo ha. Ito, papaalala ko lang. Hindi, wala naman masama siguro eh. Baka gusto nilang gamitin yung pera ng gobyerno para dumami sila. Siguro, style nila yun. Okay na yun, kanya-kanyang style. Yeah? In fact, yung budget, totoo yung sinasabi ni Mon, itinago nila. Itinago nila yung budget. Kala ko ba wala tayong pera, bakit may 25 billion? Grabe. Bakit lumaki pa yung budget? Eh bakit wala tayong gamot sa health center? Bakit wala tayong gamot sa ospital? Yung isang nanay, tag-viral a few months ago. Taga 5th District yung nanay na yun. Nihipo, hindi hinipo yung anak. Ngayon, wala ang lahat ng ito, delay, and so on and so forth. May forfeiture pa. O ngayon, ipapangako nila, gagawin na raw nila 1,000. Wow! O, pero ito Gio, good luck sa inyo Pero bilang hindi na kayo iba sa akin, ipagpapaalala ko lang, pera ng taong bayan niya. May post-audit. May post-audit. Basta pare-pareho tayong takot doon sa 3 letra na yun. May post-audit. Anong ibig sabihin? Malamang sa hindi, bibigyan ka, uy, may offer 3 JO. Uy, 5 JO. Lahat ng JO ngayon, kaliwat kanan ang offer. Okay. Siyempre, hindi mo naman ipapangalan sa'yo. Hindi ka naman ganun ka... alam mo naman kalakaran. Pinangalan mo sa kay Juan de la Cruz. Ang tanong, nung kinolekta ni Juan de la Cruz, picture siya. Kanino mapupunta yung malaking portion? Kung kanino man. Tanong, in-audit. In-audit. Ba't sa tingin hindi i-audit yun? Nag-random. Tinanong si Pedro. Pedro, ikay Gio, ano ginawa mo ng Gio? Ay, wala ako. Kinukolekta ko lang po. Ha? Eh, saan mo dinadala? Kay chairman po. So, yun guys, very short lang siya. Meron siyang kabuang upload, si Pinas Unfold. Puntahan nyo na lang siya. Makikita nyo yung buo. Meron pa siyang kadugtong yung part na yan. Pero yan lang yung kinuha kong part. Kasi diba yung sinabi nga ni Mayor Isko na yun nga, nakalagay kasi dyan sa title ni anong tawag nito, ni Pinas Unfold, na yun nga, si La Abante nga daw. At saka si Chua, yung 20 billion binulsa pero question mark. So yun nga, buti na lang mayroon ding Mayor Isko na nagbubulgar ng mga kabulastugan ng mga nasa Congress. So sunod-sunod na yan guys. Alam natin na, 'di ba, nauna na si Colonel Grijaldo and here we go, Mayor Isko. Siguro may mga iba pa nagbulgar, but ang alam ko talaga or pakiramdam ko pala, sunod-sunod na yan. Kasi syempre, gaya ng sinabi ko kanina, wala namang lihim na hindi na ibubunyag, diba? Sa ngayon, sila pa ang nasa taas. Hindi mo naman masasabi yan, diba? Ang kapalaran natin, diba? Nag-iba-iba yan. So, kung sa tingin nila ay forever silang nandyan, ay nagkakamali sila. Lahat ng mga ginagawa nilang kamalian at kabulastugan, sisingilin din yan ng panahon sa kanila. So, yun muna guys. Hanggang dito na lang muna sa ngayon. Pansamantala akong magpapaalam muna at mag-iingat po tayong lahat para sa Pilipinas nating mahal. Bye!